Ang unang bumungad kay Clara ay ang amoy. Amoy ng mamahaling pabango ng lalaki na may halong alak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at agad na naramdaman ang pagkirot ng kanyang ulo. Hindi ito ang kanyang maliit na silid sa servant's quarter. Malambot ang kama, sutla ang kumot, at ang ilaw na tumatagos sa malaking bintana ay masyadong maliwanag. Nasaan ako? Napabalikwas siya ng bangon. Doon niya naramdaman ang kakaibang panlalamig sa kanyang balat. Napatingin siya sa sarili. Tanging isang puting kumot ang nakabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, parang kabayong nagwawala. Bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng karangyaan. Isang malaking telebisyon, mga painting sa dingding, at isang walk-in closet. Ito ang kwarto ni Sir Pio. Sa sahig, nakakalat ang damit. Ang kanyang simpleng uniforme ng kasambahay ay nakasalampak sa tabi ng isang mamahaling polo shirt at pantalon. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katauhan ni Clara. Hindi maaari. Pilit niyang inalala ang mga nangyari kagabi. Naalala niya ang malakas na tugtog mula sa party ng senyorito. Naalala niya na inutusan siya ni Doña Elara na ihatid ang kape sa silid ni Pio para mahimasmasan ito. Naalala niya ang pagpasok sa silid. Naalala niya ang paglapit ni Sir Pio sa kanya. Amoy na amoy ang alak. Ang mga mata nitong mapupungay. At pagkatapos noon, blanko na ang lahat. Napahawak siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi. Ano ang ginawa ko? Anong nangyari? Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Pio, nakatapis lang ng tuwalya sa bewang habang pinupunasan ng isa pang tuwalya ang basang buhok. Napahinto ito nang makita siyang gising. Walang emosyon ang kanyang mukha, tanging bahid ng inis at pagkairita. Gising ka na pala, malamig na sabi nito, ni hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Parang isang matalim na punyal ang tumusok sa dibdib ni Clara. Ang paraan ng pagsasalita nito, para bang isa siyang basura na gusto na lang nitong itapon. Sir? Nagsimulang manginig ang kanyang boses. Magbihis ka na. Utos ni Pio. Tumalikod ito at naglakad papunta sa closet. Umalis ka na dito bago pa may makakita sa'yo. Bawat salita ay parang sampal. Walang paliwanag. Walang paumanhin. Tanging pagtataboy. Mabilis na pinulot ni Clara ang kanyang gusot na uniforme. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinusuot ito. Gusto niyang magtanong, gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay sobrang dumi niya. Nang akma na siyang lalabas ng pinto, isang malakas at mariing katok ang narinig nila. Nagkatinginan sila ni Pio, at sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang gulat at takot sa mga mata nito. Pio, anak, gising ka na ba? Boses iyon ni Doña Elara, ang reyna ng mansyon, ang kanyang amo. Nanigas si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang tibok ng kanyang puso ay halos umabot na sa kanyang lalamunan. Ito na ang katapusan niya. Binuksan ni Pio ang pinto. Ngumiti pa ito ng pilit. Ma, good morning po. Ang aga niyo naman po. Ngunit hindi kay Pio nakatingin ang matatalim na mata ni Doña Elara. Diresto itong tumagos sa loob ng silid at dumapo sa nakayukong si Clara. Nawala ang nangiti ni Pio. Ang mukha ni Doña Elara ay hindi nagpakita ng galit o gulat. Naging malamig lang ito, parang yelo. Isang klase ng katahimikan na mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Sa opisina, sabi ni Doña Elara sa isang boses na walang bahid ng anumang emosyon. Ngayon din, kayong dalawa. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Walang nagawa si Clara kundi sumunod. Ang mga paa niya ay parang may nakagapos na kadena. Sa loob ng opisina, naupo si Doña Elara sa kanyang malaking silya sa likod ng antigong mesa. Nakatayo lang si Pio at Clara sa harap niya.
parang dalawang kriminal na naghihintay ng kanilang hatol. Hindi nagsalita si Doña Elara sa loob ng ilang minuto. Tinititigan lang niya si Clara, mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang bagay na nakakadiri. Ano ang sasabihin ng mga tao? Sa wakas, ay basag niya sa katahimikan na ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Alcantara ay inangkin ng isang kasambahay? Anong klaseng kahihiyan ang idudulot niyo sa pangalan natin? Ma, lasing po ako. It was a mistake. Mabilis na katwiran ni Pio. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng ginang. Isang pagkakamali na magbubunga. Paano kung may mangyari? Paano kung mabuntis ang babaeng yan? Napayuko si Clara. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa sahig na gawa sa marmol. Hindi natin hahayaang mangyari ang iskandalong yan, deklara ni Doña Elara. Ang boses niya ay pinal at hindi matitinag. Tumingin siya kay Pio, pagkatapos ay kay Clara. Magpapakasal kayo. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Clara. Napatingin siya kay Pio. Nagulat na gulat din. What? No. Ma, hindi pwede. Sigaw ni Pio. Hindi ko sisirain ang buhay ko para sa kanya. Wala ka ng buhay na sisirain dahil sinira mo na ito kagabi. Sagot ni Doña Elara. Sa unang pagkakataon ay tumaas ang boses nito. Ito lang ang paraan para ayusin ang gulong ginawa mo. Para protektahan ang pangalan ng pamilya. Pero hindi ko siya mahal. Ang pag-ibig ay hindi makakapagligtas sa reputasyon natin. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo, ngunit hindi na ito naririnig ni Clara. Ang isip niya ay lumilipad. Kasal? Sa senyorito na ang tingin sa kanya ay isang pagkakamali? Isang buhay na walang pag-ibig, puno ng kahihiyan? Mas gugustuhin pa niyang umuwi na lang sa probinsya. Ngunit paano ang kanyang pamilya? Ang mga kapatid niyang pinapaaral? Ang nanay niyang may sakit? Siya ang nag-iisang inaasahan nila. Natigil ang pagtatalo nang biglang may inilapag si Doña Elara sa ibabaw ng mesa. Isang dokumento at isang ballpen. Tumingin ito ng diretso kay Clara. Ang mga mata ay nangungusap ng isang malamig na utos. Pirmahan mo ito at mababago ang buhay ng pamilya mo, sabi ng ginang. Ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit may diin. O umalis ka ngayon din na walang dala. Isang kasunduan, isang transaksyon. Ganito tinitingnan ni Pio ang lahat. Habang nakatayo sa harap ng kanyang ina, ang matigas na ekspresyon nito ay parang pader na hindi niya kayang tibagin. Ang bawat salita nito ay isang bigwas sa kanyang kalayaan, isang kadena na pumupulupot sa kanyang leeg. Ma, hindi niyo po magagawa sa akin to, pakiusap ni Pio. Ang boses niya ay naghahalo ang galit at desperasyon. My life, my pure. Paano na si Isabel? Isabel? Tumawa ng mapakla si Doña Elara. Ang babaeng iyon ay para lang sa mga party at social page. Hindi siya ang babaeng magbibigay sa pamilyang ito ng karangalan. Ang kasalanan mo ay nangyari sa pamamahay na ito, kaya dito mo rin aayusin. It was a mistake. Isang pagkakamali. Lasing ako. Sigaw niya. Halos masira ang kanyang lalamunan. Hindi ko hahayaang maulit ang kahihiyan, mariing sagot ng kanyang ina. At sa isang saglit, may nakita si Pio na kakaibang sakit sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Ngunit mabilis din itong nawala. Napalitan ng bakal na determinasyon. Pipirmahan ninyo ang kasal. Mamumuhay kayo bilang mag-asawa sa ilalim ng bubong na ito. At kung hindi mo susundin, Pio, sa oras na lumabas ka sa pintong yan, wala kang mamanahin kahit isang kusi. Kalimutan mo na ang pangalang Alcantara. Ang banta na yon ang tumapos sa lahat. Ang kanyang mga credit card, ang kanyang sports car, ang kanyang kondo,
Ang buong buhay na kinalakihan niya, lahat ay nakasalalay sa isang pirma. Napatingin siya sa direksyon kung saan lumabas si Clara. Ang babaeng yon, tahimik, laging nakayuko, halos hindi mo mapapansin. Ngayon, siya na ang magiging sentro ng kanyang impyerno. Puno ng galit, hinanap niya si Clara. Nakita niya ito sa pasilyo, naglalakad ng mabilis. Ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Hinila niya ito sa braso at marahas na idinikit sa pader. Ikinulong sa pagitan niya at ng malamig na semento. Gulat at takot ang gumuhit sa mukha ni Clara. Sabihin mo sa akin, bulong ni Pio, ang bawat salita ay puno ng lason. May plano ka ba para dito? Sinadya mo ba ang lahat ng ito? Umiling-iling si Clara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi po, sir. Wala po akong... Huwag mo akong tawaging sir. Sigaw niya. Magiging asawa kita. Hindi ba? Hindi ba't yan ang gusto mo? Hindi niya naisip ang sarili niyang kasalanan. Ang tanging nakikita niya ay isang bitag. At si Clara ang pain. Magkano? Tanong niya. Ang boses ay mas mapanlait. Sabihin mo sa akin, magkano ang kailangan mo para kalimutan ang lahat ng ito? Para sabihin mo sa nanay ko na ayaw mo na? Napatingin sa kanya si Clara at sa gitna ng kanyang mga luha, nakita ni Pio ang sakit. Isang malalim na sakit na para bang sinaksak niya ito ng paulit-ulit. Walang presyo ang karangalan ko, Pio. Sagot nito sa mahinang boses. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan. Binitiwan niya ito na para bang napaso. Naglakad si Clara palayo. Iniwan siyang nakatayo doon. Gulong-gulo ang isip at nagnininga sa galit. Ang kasal ay ginanap makalipas ang 2 araw. Simple lang. Isang huwes, ang kanyang ina, at ilang piling kamag-anak na halatang nagtataka sa biglaang desisyon. Walang palamuti, walang kasiyahan. Habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Clara, ni hindi niya ito magawang tingnan. Ang I do na lumabas sa kanyang bibig ay mabigat at pilit. Parang isang hatol na kamatayan. Si Clara naman ay nanatiling nakayuko. Ang mukha ay natatakpan ng isang maikling belo. Sila ay kasal na, sa papel. Ngunit sa gabing iyon, sa gabing dapat ay kanilang honeymoon, hindi umuwi si Pio sa mansyon. Dumiretso siya sa isang mamahaling bar, umorder ng pinakamahal na alak, at nagpakalunod sa ingay at kalasingan. Hindi ko matanggap to, pare, sabi niya sa kanyang kaibigan na si Marco. My life is over. Ikinasal ako sa isang katulong. Relax ka lang, Pio. Baka naman may paraan pa. Sagot ni Marco, tinatapik ang kanyang likod. Anong paraan? My mom holds all the cards. I'm trapped. Inubos niya ang isang basong alak sa isang lagok. Ang pait nito ay hindi kayang tumbasan ang pait na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makausap si Isabel. Kailangan niyang magpaliwanag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa mismong sandaling iyon, tumunog ito. Isabel calling. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang boses bago sumagot. Hello, darling. Bati niya. Hey you! Where have you been? I've been calling you all day. Malambing na sabi ni Isabel sa kabilang linya. Sorry, I'm just out with some business partners, may tinatapos lang. Pagsisinungaling niya. Kailangan niyang mag-isip ng tamang paraan para sabihin dito ang lahat. Isang matamis ngunit may halong sarkasmo na tawa ang narinig niya. Really, darling? Bakit may nagsabi sa akin na ikinasal ka raw kanina lang? Sa katulong niyo, natigilan si Pio. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Lumipas ang mga linggo. Para kay Clara, ang bawat araw ay pare-pareho lang. Gigising siya sa isang malaki at malamig na kama, sa isang silid
na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya, mag-isa. Si Pio ay halos hindi niya na nakikita. Umuuwi ito kung kailan tulog na ang lahat at umaalis bago pa man magising si Clara. Ang tanging palatandaan na umuwi ito ay ang amoy ng pabango na naiiwan sa hangin at ang mga mamahaling damit na nakakalat sa sahig. Mga damit na si Clara pa rin ang nagliligpit tulad ng isang kasambahay. Siya ang Senyora Alcantara sa papel, ngunit sa mansyon na ito, isa pa rin siyang anino. Isang multo na gumagalaw sa mga pasilyo, iniiwasan ng mga mapanuring tingin ng ibang katulong. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan kapag akala nila ay wala siya sa paligid. Kawawa naman daw si Sir Pio. Nabalitaan ko, si Ma'am Isabel pa rin daw ang laging kasama. Ginayuma yata eh. Bawat bulong ay isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Isang umaga, habang nililinis niya ang silid ni Pio, nahulog ang isang picture frame mula sa bedside table. Pinulot niya ito. Isang litrato ni Pio at isang magandang babae. Masaya silang magkayakap sa isang beach. Ang paglubog ng araw ang kanilang background. Si Isabel, ang babaeng laging laman ng mga society magazine, ang babaeng tunay na mahal ni Pio. Napayuko si Clara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis niyang ibinalik ang litrato sa dating pwesto, ngunit huli na. Ang imahe ng kanilang kaligayahan ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa sala, isang pamilyar na sports car ang pumarada sa tapat ng mansyon. Bumaba mula rito ang babae sa litrato, si Isabel. Suot ang isang eleganteng bestida at malalaking sunglasses. Naglalakad na para bang siya ang reyna ng mundo. Naniga si Clara sa kanyang kinatatayuan. "Hi!" Bati ni Isabel sa isang matamis, ngunit huwad na boses. "You must be Clara. I've heard so much about you." Hindi alam ni Clara ang sasabihin. "Good afternoon po, ma'am." Tinaasan siya ng kilay ni Isabel. "Oh, no need for ma'am. We're practically family, right?" Sarkastiko ang pagkakasabi nito. Naglakad ito palibot sa sala. Hinahaplos ang mga mamahaling muebles na para bang pag-aari niya ang mga ito. "Nasaan si Pio?" Pumasok po sa opisina." Nauutal na sagot ni Clara. "I know. Dadaan daw siya dito mamaya para sunduin ako. We have a dinner date," sabi ni Isabel at idiniin talaga ang salitang date. Huminto ito sa harap ni Clara. "Alam mo, medyo nauuhaw ako. Clara, ikuha mo naman ako ng orange juice. Yung fresh ha? Ayaw ni Pio ng galing sa karton." Ang utos, ang paraan ng pagkakasabi. Para siyang bumalik sa dati. Isa lang siyang utusan. Tumango si Clara, nilunok ang bukol ng hiya sa kanyang lalamunan at naglakad papuntang kusina. Habang pinipiga niya ang mga dalandan, naririnig niya ang boses ni Isabel na may kausap sa telepono. "Yes, I'm here at their house." "Nakakatawa, darling. She still acts like the maid she is." "Of course, Pio is still mine." "Ang kasal na yan." "It's just a piece of paper. A business transaction to save face." Nabitawan ni Clara ang kutsilyo. Kumalat ang malagkit na katas ng dalandan sa sahig, kasabay ng pagkalat ng sakit sa buong pagkatao niya. Naramdaman niya ang biglaang pag-ikot ng kanyang paningin at ang pag-akyat ng asido mula sa kanyang sikmura. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na banyo at inilabas ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Nanginginig siyang napasandal sa malamig na pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Anong nangyayari sa akin? Sa loob ng ilang araw, naging pabalik-balik ang kanyang pagkahilo at pagsusuka, laging sa umaga. Isang takot ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang takot na mas matindi pa kaysa sa pagharap niya kay Doña Elara. Isang araw, habang namamalengke para sa mga pangangailangan sa mansyon, palihim siyang bumili
ng isang maliit na kahon mula sa botika. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang mga damit na para bang isang kontrabando. Pagka-uwi, ni hindi na niya nagawang magpalit ng damit. Nanginginig ang mga kamay, pumasok siya sa kanyang banyo at nilak ang pinto. Sinunod niya ang instructions sa kahon. Pagkatapos, naghintay siya. Ang 3 minuto na yon ay parang habambuhay. Bawat segundo ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Huwag po sana. Parang awa niyo na. Huwag po. Ngunit lumabas ang sagot. Malinaw, walang duda. 2 linyang kulay rosas, positibo. Napaupo siya sa sahig. Ang pregnancy test ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Hindi luha ng tuwa ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha iyon ng takot. Paano na? Paano niya sasabihin ito kay Pio? Isang lalaking ang tingin sa kanya ay isang pagkakamali, isang gabi ng kalasingan. Ngayon, ang pagkakamaling iyon ay magkakaroon ng buhay. Magdamag siyang hindi natulog. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nakaupo sa isang sulok ng kanyang malawak na silid. Ngunit sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa, idinapo niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Mayroon ditong nabubuo, isang buhay, isang parte niya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, sa ilalim ng lahat ng sakit at pangamba, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol, isang dahilan para lumaban. Hating gabi na nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Pio, umuwi ito, amoy alak na naman. Naglalakad ito ng pagiwang-giwang. Ito na, kailangan na niyang sabihin. Tumayo si Clara, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaking kanyang asawa, ang lalaking ama ng dinadala niya. Napakunot ang noo ni Pio nang makita siyang gising. Anong ginagawa mo pa dyan? Matulog ka na. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ipinakita niya rito ang puting bagay na may 2 linyang kulay rosas. Napatitig si Pio dito, pilit na ipinoproseso kung ano ang nakikita. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala. Kinuha ni Clara ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. At sa isang nanginginig na boses, sinabi niya ang 2 salita na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Buntis ako. Buntis ako. 2 salita. 2 salita lang, pero parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Pio. Ang hawak ni Clara na pregnancy test ay parang isang sentensya. Isang hatol na habambuhay na pagkakakulong. Ang gabing iyon, ang pagkakamaling pilit niyang kinakalimutan, ay nag-iwan ng isang permanenteng bakas na hindi na niya matatatakasan. Ano? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Buntis ako, Pio. Inulit ni Clara. Mas malinaw ngayon, bagamat nanginginig pa rin ang boses. Isang nag-aapoy na galit ang biglang pumalit sa kanyang pagkalasing. Galit sa sitwasyon, galit sa kanyang ina, galit kay Clara, galit sa sarili niya. Humigpit ang kanyang kamao. Sa isang iglap, sinuntok niya ang pader sa kanyang tabi. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi niya ininda ang sakit na gumapang sa kanyang mga buko. Damn it! Sigaw niya. Damn it all! Napaurong si Clara sa takot. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito mula sa pagiging mahina at takot, naging isang blangkong pader. Tinalikuran siya nito at bumalik sa sulok kung saan ito nakaupo kanina. Hindi niya ito magawang kausapin. Ano pa ba ang sasabihin niya? Ni Bambo o Amambong Pagkani. Pinulot niya ang susi ng kanyang kotse at walang lingon-likod na lumabas ng silid, lumabas ng mansyon. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Kinabukasan ang balita ay parang isang apoy na mabilis kumalat sa buong mansyon. At kung si Pio ay parang binagsakan ng langit at lupa, si Doña Elara naman ay kabaligtaran.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ng ginang. Isang tagapagmana. Masayang sabi nito habang nag-aalmusal. Isang alkantara ang dinadala niya. Hindi pinansin ni Doña Elara ang madilim na mukha ni Pio. Agad nitong tinawagan ang family doctor para mag-set ng appointment para kay Clara. Nag-utos ito sa kusinera na puro masusustansyang pagkain lang ang ihahanda para sa manugang. Ang atensyon ng buong bahay ay biglang nabaling kay Clara. At si Pio? Pakiramdam niya ay isa lang siyang hangin. Isang spectator sa sarili niyang trahedya. Alam niyang kailangan niyang kausapin si Isabel bago pa nito malaman sa iba. Nagkita sila sa paborito nilang coffee shop, isang lugar na puno ng kanilang masasayang alaala. Ngayon, parang isang execution chamber. "Darling, I missed you." Masayang bati ni Isabel, akmang hahalik sa kanyang mga labi. Ngunit umiwas si Pio. "Belle, we need to talk." Seryosong sabi niya. Napakunot ang noo ni Isabel, ngunit ngumiti pa rin ito. "Okay, mukhang seryoso yan ah." Huminga ng malalim si Pio. "Look, what I'm about to tell you, hindi nito mababago kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Pio, you're scaring me." Yung asawa ko. Hirap na hirap si Pio na bigkasin ang salita. "She's pregnant." Ang ngiti sa mga labi ni Isabel ay unti-unting naglaho. Ngunit hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Ngumiti lang ito ulit. Isang nangiting pilit at walang buhay. "Oh," ang tanging nasabi nito. "So, it's true then." Hinawakan nito ang kamay ni Pio sa ibabaw ng mesa. "It's not your fault, darling. I understand. Ginawa mo lang to para sa pamilya mo. Natrap ka lang." Gumaan ang pakiramdam ni Pio. "Thank you for understanding, Belle. Ikaw lang talaga ang nakakaintindi sa akin." "Of course, silly," sabi ni Isabel. "I'll always be here for you." Ngunit sa likod ng maamo nitong ngiti, may apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Isang apoy ng galit at paghihiganti. Isang katulong. Na buntis ng lalaking dapat ay sa kanya lang. Hindi siya papayag. Kinagabihan, habang si Pio ay nasa opisina at nagpapakalunod sa trabaho, si Isabel ay may ibang pinagkakaabalahan. Nagmaneho siya papunta sa isang madilim na eskinita sa Tondo. Malayo sa karangyaan ng Forbes Park, may isang lalaking nakasandal sa pader, nagyoyosi, ang naghihintay sa kanya. "Nakuha mo ba ang pinapakuha ko?" tanong ni Isabel. Walang bakas ng pagiging socialite sa kanyang boses. Init siya ng lalaki ang upos ng sigarilyo at tumango. Naglabas si Isabel ng isang makapal na brown envelope mula sa kanyang Hermes bag. "Nandyan na ang bayad. Siguraduhin mo lang na magiging malinis ang trabaho mo," utos niya. "Ano bang kailangan kong gawin, ma'am?" tanong ng lalaki. Tumingin si Isabel sa malayo. Ang mga ilaw ng syudad ay nag-reflect sa kanyang malamig na mga mata. May isang peste sa mansyon ng mga Alcantara. Isang problemang kailangang mawala. Ibinigay niya ang envelope sa lalaki. "Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Gusto ko lang magkaroon ng isang aksidente. Isang maliit na aksidente na tatapos sa problema." Ngumisi ang lalaki. "Masusunod, ma'am. Gawin mong isang aksidente ang lahat." Kinabukasan, sa mansyon ng mga Alcantara. Pagkatapos ng kanyang check-up sa doktor, pinayuhan si Clara na maglakad-lakad ng dahan-dahan para sa magandang sirkulasyon ng dugo. Habang bumababa siya sa engrandeng hagdanan ng mansyon, may dala siyang isang basong tubig. Maingat ang kanyang bawat hakbang. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa handrail, habang ang isa naman ay otomatikong nakapatong sa kanyang tiyan, na para bang pinoprotektahan ang munting buhay sa loob nito. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang bigla niyang maramdaman ang isang bagay na kakaiba. Ang inaapakan niyang marmol ay biglang naging madulas. Sobrang dulas. Wala na siyang oras para kumapit.
Ang kanyang paa ay dumulas pasulong. Naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang balanse, ang biglaang paghila ng gravity sa kanyang katawan. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan habang ang kanyang mundo ay umikot. At ang tanging nakikita na lang niya ay ang matigas na sahig sa ibaba na mabilis na sumasalubong sa kanya. Nang marinig ang sigaw ni Clara, ang lahat ng katulong sa ibaba ay natigilan. Ang sumunod na tunog ay isang malakas na kalabog, isang tunog na nakakakilabot, ang tunog ng katawang bumagsak sa matigas na sahig. Si Manang Fe, ang pinakamatandang kasambahay, ang unang nakakita. Napahawak siya sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakahandusay si Clara sa paanan ng hagdanan. Walang malay. Ang kanyang katawan ay nasa isang hindi natural na posisyon. Ngunit ang mas nakapangingilabot ay ang pulang mantsa na unti-unting kumakalat sa puting bestida na suot niya. Dugo. Diyos ko po, sigaw ni Manang Fe. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan nyo. Ang buong mansyon ay nagkagulo. Sa opisina, abala si Pio sa isang meeting nang biglang mag-vibrate nang sunod-sunod ang kanyang cellphone. Boses yon ng kanyang ina. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot kapag nasa meeting, ngunit may kakaibang kaba siyang naramdaman. "Excuse me," sabi niya sa mga ka-meeting. Lumabas siya ng conference room at sinagot ang tawag. "Ma? What's wrong?" Ang boses ni Doña Elara sa kabilang linya ay hindi ang karaniwang kalmado at puno ng awtoridad. Ito ay nanginginig. "Pio! Ang asawa mo! Si Clara! Nahulog siya sa hagdan? Papunta na kami sa ospital!" Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Pio. Hindi niya maintindihan. Si Clara? Nahulog? What hospital? Ang tanging naitanong niya. Ang boses niya ay biglang naging garalgal. Pagkasabi ng kanyang ina sa pangalan ng ospital, ibinaba niya ang tawag. Hindi na siya nagpaalam. Tumakbo siya palabas ng opisina, pababa sa parking lot. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Nagmaneho siya na parang wala nang bukas. Bawat busina, bawat pulang ilaw ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Ang tanging laman ng isip niya ay ang imahe ni Clara at ang mantsa ng dugo na binanggit ng kanyang ina. Pagdating niya sa emergency room, naabutan niya ang kanyang ina na palakad-lakad. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ma, kumusta siya?" "Nasa loob pa, Pio. Hindi pa lumalabas ang doktor," sagot ni Doña Elara. Umupo si Pio sa isang malamig na upuang metal. Ngunit hindi siya mapakali. Tumayo siya ulit. Sinabunutan niya ang kanyang buhok. Sinuntok niya ang pader. Bakit siya nagkakaganito? Hindi ba't ito ang gusto niya? Isang aksidente na tatapos sa problema? Ngunit habang naghihintay siya, ibang damdamin ang nanaig. Hindi galit, hindi inis, takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Pio ng isang matinding takot. Takot na mawala. Ang ano? Ang problema? Hindi. Takot na mawala ang bata. Ang kanyang anak. Isang nilalang na hindi pa niya nakikita, ngunit isang parte na niya. At si Clara, ang imahe ng kanyang mukha na puno ng takot, nang huli silang mag-usap, ay bumalik sa kanyang alaala. Ang mga mata nitong laging may lungkot. Ilang minuto pa, na parang 1,000 taon ang lumipas, bago lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. "Sino po ang pamilya ni Mrs. Alcantara?" "Kami po," sabay na sagot ni Pio at Doña Elara. "Dok, kumusta po ang asawa ko?" tanong ni Pio. Ang boses ay halos hindi na lumabas. Huminga ng malalim ang doktor. Malakas ang pagkakabagsak ng pasyente. Mayroon siyang ilang galos at bali sa braso, pero stable na siya. Ang inaalala namin ay ang kanyang sinapupunan. Naramdaman ni Pio na nanlamig ang kanyang mga kamay. Naging kritikal ang kondisyon ng bata. Patuloy ng doktor.
There was heavy bleeding. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya para mapigilan ito. For now, the baby is safe. Napahinga ng maluwag si Pio. Napasandal siya sa pader. Ang mga tuhod ay parang babagsak na. Pero, dagdag ng doktor, at lahat ng ginhawa ay biglang nawala. I have to be honest. The next 24 hours are crucial. She needs complete bed rest. Any form of stress, physical or emotional, could trigger another complication. Hindi pa tayo nakakasiguro. We will do our best, but we can't promise anything. Pagkaalis ng doktor, umupo si Pio sa sahig. Isinubsob ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Ginawa nila ang lahat, pero hindi sila makapangako. Anumang oras, pwedeng hindi niya kayang tapusin ang iniisip. Pumasok siya sa silid kung saan inilipat si Clara. Nakahiga ito sa puting kama, maputla ang muka, may benda sa braso at nakakabit ang dextrose sa kanyang kamay. Mukha itong sobrang hina, sobrang babasagin. Umupo si Pio sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Clara. Malamig ito. Hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang sa paghawak na yon ay maibibigay niya ang sarili niyang lakas. Doon, sa katahimikan ng silid ng ospital, habang pinagmamasdan ang babaeng nasasaktan dahil sa kanya, sa unang pagkakataon, nanalangin si Pio. Nanalangin siya hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa dalawang buhay na nasa bingit ng kamatayan. Pagkaraan ng ilang oras, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Clara. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Ang unang nakita nito ay ang pagod na mukha ni Pio. Pio! Mahinang bulong nito. Clara, gising ka na, sabi ni Pio. Ang boses niya ay malumanay. Hindi inalintana ni Clara ang sarili niyang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang buhay sa loob niya. Tumingin siya kay Pio. Ang mga mata ay puno ng takot at tanong. Ang baby natin? Hinawakan ni Pio ng mas mahigpit ang kamay ni Clara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, mga matang puno ng pag-aalala. Ligtas siya, Clara, sabi niya sa isang malumanay at siguradong boses. Ligtas kayo pareho. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng mata ni Clara. Ngunit hindi iyon luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Isinara niya muli ang kanyang mga mata at isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Ang nangiting iyon, kahit gaano kahina, ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na konsensya ni Pio. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang Pio na laging wala, ang Pio na laging abala, sa party at sa trabaho, ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang Pio na hindi umaalis sa tabi ni Clara. Siya ang nag-aayos ng kanyang unan. Siya ang nagpupunas ng kanyang noo kapag nilalagnat ito. Siya ang matiyagang sumusubo ng lugaw dito, kahit na ang unang subok niya ay mas marami pang natapon kaysa sa nakain ni Clara. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag mula sa kanyang mga kaibigan. At nang tumawag si Isabel, hindi siya nag-atubili. Pio, darling, nabalitaan ko ang nangyari. Oh my God, is she okay? Papunta na ako dyan. Wag, maring putol ni Pio sa sinasabi nito. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Isabel. Ang ibig kong sabihin, huwag mo na akong tatawagan ulit, Isabel. Malamig na sabi ni Pio. At huwag na huwag kang magpapakita sa ospital o sa bahay. Pio, ano bang sinasabi mo? Are you blaming me for what happened? It was an accident. Hindi sumagot si Pio. May kung anong naglalaro sa kanyang isipan. Ang biglaang pagiging madulas ng hagdan. Ang pagiging masyadong aksidente ng lahat. Pero wala pa siyang patunay. Ang alam lang niya sa ngayon, kailangan niyang protektahan si Clara. Tapos na tayo, Isabel. Sabi niya, bago tuluyang ibaba ang tawag at i-block ang numero nito. Sa loob ng ospital,
Unti-unting napansin ni Clara ang pagbabago. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Pio. Nararamdaman niya ang sinseridad sa bawat pag-aalaga nito. Noong una, inakala niyang ginagawa lang nito yon dahil sa utos ni Doña Elara. Ngunit isang gabi, nagising siya dahil sa isang masamang panaginip. Umungol siya ng mahina. Agad na nagising si Pio mula sa pagkakatulog sa sofa. "Clara, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong nito. Tumangulang si Clara, ngunit hindi nawala ang takot sa kanyang dibdib. Lumapit si Pio, umupo sa gilid ng kama. Hindi ito nagsalita. Sa halip, kinuha nito ang isang libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol mula sa bedside table at nagsimulang magbasa ng malakas. Chapter 3. The Second Trimester. Panimula niya sa isang malumanay na boses. Ang boses niya ay kalmado at matatag. Ang kwento tungkol sa paglaki ng isang munting buhay sa sinapupunan ay unti-unting nagpatanggal sa takot ni Clara. Napalitan iyon ng isang kakaibang kapanatagan. Nakatulog siyang muli, hindi dahil sa antok, kundi dahil sa payapang hatid ng presensya ni Pio. Nang makalabas sila ng ospital, hindi nagbago ang pag-aalaga ni Pio. Inalalayan niya si Clara, papasok sa mansyon. Nag-utos siya na ilipat ang gamit ni Clara sa isa sa mga guest room sa ibaba para hindi na nito kailanganing umakyat baba pa sa hagdanan. Siya mismo ang nagbuhat sa asawa niya sa paraang bridal style para ihatid ito sa bago nitong silid. Nagulat si Clara sa ginawa nito at naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ni Pio. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito, ngunit ngayon, wala na itong halong amoy ng alak. Siniguro ni Pio na lahat ng kailangan ni Clara ay abot kamay lang. Tubig, prutas, libro, telebisyon. Ipinagbawal niya ang pagpasok ng kahit sinong katulong maliban kay Manang Fe. Ayaw niyang ma-stress si Clara sa mga bulong-bulungan. Isang gabi, habang nagbabasa ng libro si Pio sa upuang katabi ng kama, napansin niyang hindi mapakali si Clara. "May masakit ba?" tanong niya agad. Ipinatong ang libro sa kanyang dibdib. Umiling si Clara. "Wala. Medyo manhid lang ang mga binti ko." Tumingin si Pio sa mga binti ni Clara na bahagyang namamaga. Walang sabi-sabi, tumayo siya, kumuha ng isang bote ng lotion at umupo sa paanan ng kama. "Anong ginagawa mo?" Gulat na tanong ni Clara. Sabi ng doktor, normal lang daw yan sa buntis. Makakatulong daw ang dahan-dahang pagmasahe, sabi ni Pio na para bang nagbabasa lang ng isang report sa opisina. Bago pa man makatanggi si Clara, kinuha na ni Pio ang kanyang paa. Nag-alinlangan ito sandali na para bang hindi sigurado sa kanyang gagawin. Ngunit sinimulan niyang dahan-dahang masahiin ang sakong ni Clara, paikot-ikot, pataas sa binti nito. Ang kanyang mga kamay ay malaki at mainit. Ang kanyang mga haplos ay marahan ngunit may diin. Napapikit si Clara. Ang lahat ng pagod at sakit sa kanyang katawan ay parang unti-unting nawawala. Ngunit higit pa roon, may ibang damdamin siyang naramdaman. Isang init na gumapang mula sa kanyang mga binti papunta sa kanyang puso. Hindi ito ang senyorito na mayabang at malupit. Hindi ito ang asawang lasing at walang pakialam. Ang lalaking humahaplos sa kanyang mga paa ngayon ay ibang tao. Isang taong nag-aalaga. Isang taong nagsisikap. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naramdaman ni Clara ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Isang munting pag-asa na baka, sa huli, maging maayos din ang lahat. Baka posible palang magkaroon ng isang tunay na pamilya. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Pio. Nakita niyang si Marco, ang kaibigan nito, ang tumatawag. "Excuse me lang," sabi ni Pio. Tumayo ito at lumabas sa sliding door papunta sa maliit na balkonahe ng silid para hindi maistorbo si Clara.
Nakatulala lang si Clara sa kisame, ninamnam ang kakaibang gaan ng pakiramdam. Naisip niyang kumuha ng tubig. Dahan-dahan siyang bumangon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya na niyang tumayo mag-isa. Maingat siyang naglakad papunta sa mesa. Nang mapadaan siya sa may sliding door na bahagyang nakaawang, narinig niya ang boses ni Pio. Hindi niya intensyong makinig, ngunit isang pangungusap ang nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi ko pwedeng pabayaan, pare. Kailangan kong bumawi. Napahinto si Clara. Grabe ang pagbabago mo, Pio. Sabi ng boses ni Marcos sa kabilang linya. Seryoso, in love ka na ba talaga sa kanya? Natahimik si Pio sandali. Isang katahimikan na parang 1,000 taon para kay Clara. Hinintay niya ang sagot. Ang puso niya ay kumakabog sa pag-asa. Huminga ng malalim si Pio bago sumagot. Ang boses niya ay pagod at puno ng bigat. Hindi yun ang punto, pare. Kailangan kong gawin to. Sobrang bigat ng konsensya ko. Naramdaman ni Clara na parang may humila sa sahig mula sa kanyang mga paa. Kasalanan ko kung bakit halos mawala ang anak namin. Patuloy ni Pio, hindi alam na bawat salita niya ay parang punyal na tumatarak sa puso ng babaeng nakikinig. Kasalanan ko lahat, kaya kailangan kong bumawi para sa bata. Dahil sa konsensya. Konsensya. Dahil sa konsensya, hindi dahil sa kanya, hindi dahil sa pagmamahal. Ang pag-asang kasisibol pa lang sa kanyang puso ay biglang nalanta, naging abo at tinangay ng malamig na hangin ng gabi. Konsensya. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Clara. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Bawat letra ay tumitimo sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto ng balkonahe. Ang mga paa niya ay walang ingay na gumalaw pabalik sa kama. Humiga siyang mulili. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang kumot na maging kanyang kanlungan. Ngunit walang kumot ang sapat na kapal para protektahan siya mula sa panlalamig na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Lahat pala ay isang kasinungalingan. Ang pag-aalaga, ang pag-aalala, ang malumanay na pagmasahe sa kanyang mga binti, ang pagbabasa ng libro sa gabi. Lahat ng iyon ay hindi dahil sa kanya. Lahat ng iyon ay dahil lang sa bigat ng konsensya ni Pio. Isang paraan para pagbayaran ng isang kasalanan. Isang obligasyon. Hindi siya minahal. Hindi siya pinahalagahan. Isa lang siyang responsibilidad na kailangang gampanan. Isang buhay na kargo na pasan-pasan nito dahil sa pagkakamali. Ang munting pag-asang nabuo sa kanyang dibdib ay biglang naging isang mabigat na bato. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. Ayaw niyang marinig ni Pio. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan. Hindi ngayon. Hindi na kailanman. Nang bumalik si Pio sa silid, nakita niya itong nakapikit. Akala niya ay tulog na ito. Tulog na pala siya. Bulong ni Pio sa sarili. Kinumutan niya ito ng maayos at sa isang iglap, nag-atubili siyang haplusin ang buhok nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Umupo na lang siya, pabalik sa kanyang silya at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Hindi alam ni Pio na sa ilalim ng kumot, gising na gising si Clara. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy mula sa kanyang mga mata, bumaba sa saunan. Sa gabing iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung konsensya lang ang dahilan ng lahat ng ito, hindi na niya hahayaang masaktan pa siya. Mula kinabukasan, isang pader na gawa sa katotohanan ang itinayo ni Clara sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam. Clara, oras na para sa gamot mo, sabi ni Pio. Iniaabot ang isang basong tubig at ang kanyang mga bitamina. Salamat, sagot ni Clara. Isang matipid na ngiti ang ibinigay niya bago kunin ang mga gamot. Hindi niya hinayaang magdikit ang kanilang mga daliri. Gusto mo bang manood ng pelikula? Alok ni Pio.
May mga bago akong na-download. Huwag na. Magpapahinga na lang ako. Salamat sa alok. Kapag sinusubukan ni Pio na hawakan ang kanyang kamay, dahan-dahan niya itong inilalayo. Kapag tinatanong siya nito kung may kailangan siya, laging isang magalang ngunit malamig na, wala na salamat ang kanyang sagot. Naging perpekto siyang pasyente. Sumusunod siya sa lahat ng utos ng doktor. Kumakain siya sa tamang oras. Umiinom siya ng gamot. Ngunit nawala na ang kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na umaabot sa mga ito. Ang kanyang mga sagot ay laging magalang, ngunit wala ng init. Nalilito si Pio. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagbago. May problema ba, Clara? Tanong niya isang araw hindi na makatiis. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba ako? Tumingin sa kanya si Clara. Ang mukha ay kalmado. Wala, Pio. Wala kang ginawang mali. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang nangiting malungkot. Sa katunayan, dagdag niya, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mo para sa anak natin. Ang pagdidiin niya sa huling mga salita ay parang isang sampal kay Pio. Doon niya naramdaman ang distansya, ang pader. Para silang dalawang estranghero na gumaganap lang sa isang papel. Ang papel ng isang nag-aalalang ama at isang masunuring ina. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magbago rin si Clara. Palihim, kapag tulog si Pio o wala sa silid, binubuksan niya ang kanyang cellphone. Hindi para mag-social media, nagsasaliksik siya. Nagbabasa siya ng mga artikulo tungkol sa pagiging isang single mother. Tinitingnan niya ang mga online job na pwede niyang pasukan kahit nasa bahay lang. Nag-iipon siya ng lakas. Naghahanda siya para sa isang kinabukasan na siya lang at ang kanyang anak. Dahil kung ang pundasyon ng kanilang pagsasama ay awa at konsensya lang, alam niyang hindi ito magiging matibay. Anumang oras, kapag nabayaran na ni Pio ang kanyang utang na loob, guguho rin ang lahat. At sa pagkakataong yon, sisiguraduhin niyang kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa isang cabinet para magkaroon ng espasyo para sa mga gamit ng bata, napansin ni Pio na may kakaibang bagay na dumikit sa kanyang daliri. Kinuha niya ito, isang maliit na patak ng langis. Napakunot ang kanyang noo. Saan galing ito? Kinapa niya ang ilalim ng cabinet. Wala. Tumingin siya sa paligid at bigla naalala niya ang hagdanan. Ang sabi ng isang kasambahay, sobrang dulas daw ng hagdan nung araw na yon. Kahit kalilinis lang, akala nila ay dahil sa floor wax. Ngunit ang texture ng bagay na ito sa kanyang daliri ay iba. Mas makapal, mas madulas. Dala ng kuryosidad, lumabas siya ng silid at maingat na bumalik sa engrandeng hagdanan kung saan nahulog si Clara. Lumuhod siya at sinuri ang bawat baitang. Sa gilid ng ikapitong baitang, sa isang bahaging hindi masyadong naaabot ng liwanag, may nakita siyang isang maliit na mantsa na may kaparehong kulay at texture. Hindi ito floor wax. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang pagbagsak ni Clara? Baka hindi talaga yon isang aksidente. Ang maliit na patak ng langis sa kanyang daliri ay parang isang lason na unti-unting kumakalat sa isipan ni Pio. Hindi aksidente to, imposible. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang head ng IT department ng kanilang kumpanya. Isang security expert na pinagkakatiwalaan ng kanyang pamilya. Miguel, I need a favor. It's confidential, sabi ni Pio sa telepono. Pumunta ka dito sa bahay. Now. Pagdating ni Miguel, dinala siya ni Pio sa security room ng mansyon kung saan nakamonitor ang lahat ng CCTV. I need to see the footage from 2 weeks ago. Tuesday, around 10 a.m. Sa may main staircase, utos ni Pio. Nag-type si Miguel sa computer, ang kanyang mga daliri
ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Pagkaraan ng ilang sandali, napakunot ang kanyang noo. Strange, sabi niya. What is it? Tanong ni Pio. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. The file for that specific time from 9:30 a.m. to 10:30 a.m. ay corrupted, Sir Pio. Pero hindi ito basta-basta nag-corrupt. It was manually deleted. At ginawa ito ng isang professional. Walang iniwang bakas. Nanlamig ang buong katawan ni Pio. Manual na binura. Isang professional. Sino ang may access dito? Tanong ni Pio. Ang boses ay mariin. 3 tao lang po, sir. Kayo po, si Doña Ilara, at ang head ng security na nag-resign na last week. May nagtanggal ng ebidensya. Sinadya. Ang hinala sa kanyang isipan ay naging isang sigaw. Sino ang may motibo? Sino ang may galit kay Clara? Sino ang makikinabang kung mawawala ang bata? Isang pangalan lang ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isip. Isabel. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap. Ang boses nito sa telepono. Are you blaming me for what happened? It was an accident. Ang mga salitang iyon na dati parang isang pagtatanggol, ngayon ay parang isang pag-amin. Pero hinala lang ang lahat ng ito. Kailangan niya ng patunay. Lumabas siya sa hardin, naghahanap ng sariwang hangin. Doon, nakita niya ang bagong hardinero na masipag na nagdidilig ng mga halaman. Kinausap niya ito, mga tanong na parang wala lang noong una tungkol sa mga halaman, sa panahon, hanggang sa dahan-dahan niyang inusad ang usapan sa araw ng aksidente. Oo po sir, sabi ng hardinero. Naalala ko po yung araw na yon kasi unang linggo ko pa lang po noon. Sobrang abala po sa loob, puro sigawan. May napansin ka bang kakaiba nung araw na yon? Bago mangyari ang lahat, nag-isip ang hardinero, napakamot sa kanyang batok. Wala naman po, sir. Teka. Tumingin ito sa paligid na parabang may hinahanap. May isang magarang kotse pong pula na pumarada sa may kanto. Akala ko nga po ay bisita ninyo, pero hindi naman po bumaba. Mga kalahating oras din pong nandoon bago umalis. Ilang minuto lang po bago ko narinig ang sigaw mula sa loob. Pulang kotse, ang kulay ng sports car ni Isabel, para siyang sinuntok sa sikmura. Ang mga pira-pirasong palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang langis, ang binurang footage, ang presensya ni Isabel. Ngunit paano niya ito mapapatunayan? Habang malalim ang kanyang iniisip, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat. Alam ko ang ginawa ng ex-girlfriend mo. Nanlaki ang mga mata ni Pio. Napatingin siya sa paligid. Sino ito? Paano niya nalaman? Akmang magre-reply siya nang marinig niya ang isang mahinang ungol mula sa silid kung nasaan si Clara. Napatakbo siya papasok. Naabutan niya si Clara na nakaupo sa gilid ng kama. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan at ang mukha nito ay napipinta ang sakit. Clara? Anong nangyayari? Tanong ni Pio. Ang boses ay puno ng panik. Lahat ng tungkol sa investigasyon ay biglang nawala sa kanyang isip. Hindi ko alam. Sagot ni Clara, hirap na hirap sa paghinga. Masakit. Sobrang sakit ang tiyan ko. Tiningnan ni Pio ang kalendaryo na nakasabit sa pader. Nabasa niya ang bilog na ginawa ni Clara sa PETSA ngayon. May nakasulat, check-up day, 34 weeks. Ang sabi ng doktor, next month pa. Sabi ni Pio, ang isip niya ay naguguluhan. Masyado pang maaga. Isang mas matinding sakit ang gumuhit sa mukha ni Clara. Napahawak ito sa braso ni Pio ng sobrang higpit. Pio, tingin ko, manganganak na ako. Ang mga salitang iyon ay sapat na para kumilos si Pio. Itinabi niya ang cellphone na may misteryosong mensahe.
Ang tanging mahalaga ngayon ay si Clara. Okay, okay. Huminga ka lang ng malalim, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili para hindi magpanik si Clara. Dadalin kita sa ospital. Manang Fe, manang. Binuhat niya si Clara, maingat na maingat. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito habang dinadala niya ito palabas ng mansyon papunta sa kotse. Ang sakit na nararamdaman nito ay parang nararamdaman niya rin. Kaya mo to, Clara. Huwag kang bibitaw. Paulit-ulit niyang sinasabi. Habang mabilis niyang pinapatakbo ang sasakyan, bumubusina sa bawat kanto. Nilalagpasan ang bawat mabagal na sasakyan. Ang daan papuntang ospital ay parang walang katapusan. Bawat segundo ay isang pagsubok. Ang bawat ungol ni Clara ay isang saksak sa kanyang puso. Malapit na tayo, Clara. Kapit ka lang. Pakiusap niya. Ang isang kamay ay nasa manibela, habang ang isa ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Clara. Hindi niya alam kung ano ang mas matindi. Ang takot na nararamdaman niya para sa kaligtasan ni Clara at ng kanilang anak, o ang nag-aalab na galit sa taong may kagagawan ng lahat ng ito. Nang makarating sila sa emergency entrance ng ospital, sumisigaw na siya para humingi ng tulong. Agad na isinakay si Clara sa isang stretcher at mabilis na ipinasok sa loob. Sinundan sila ni Pio, hindi bumibitaw sa kamay nito. "Sir, hanggang dito na lang po kayo," sabi ng isang nurse. Hinarangan ang kanyang daan, papasok sa delivery room. "Asawa ko yan! Kailangan niya ako," sigaw ni Pio. "I understand, sir, pero kailangan po naming ihanda ang pasyente. Please wait here. Tatawagin po namin kayo." Walang nagawa si Pio kundi panoorin ang pagtulak sa stretcher ni Clara, papasok sa isang pinto. Bago ito tuluyang magsara, tumingin si Clara sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at takot. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo, mag-isa, nanginginig. Ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga buwan, ang kasal, ang pagbubuntis, ang aksidente, ang kasinungalingan, lahat ay humantong sa sandaling ito. Napaupo siya sa isang upuan, isinubsob ang kanyang muka sa nanginginig niyang mga palad. Ang babaeng ipinagtabuyan niya, ang babaeng sinaktan niya, ngayon ay nasa loob. Ipinaglalaban ang buhay nito at ng kanilang anak. At wala siyang magawa, kundi maghintay. Ang mundo ni Clara ay naging isang serye ng mga naghahalong imahe at tunog. Ang mabilis na pag-ilaw ng mga poste sa kalsada, ang walang tigil na busina, ang desperadong boses ni Pio na bumubulong ng kapit ka lang. At higit sa lahat, ang sakit. Isang uri ng sakit na parang binibiyak ang kanyang buong katawan, paulit-ulit, na walang awa. Pagdating sa ospital, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Mga nurses na sumisigaw ng mga medical terms na hindi niya maintindihan. Ang malamig na metal ng stretcher. Ang mga ilaw sa kisame ng pasilyo na dumadaan sa kanyang paningin na parang mga bituin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang bagay na nanatiling konstante. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Pio sa kanyang kamay. Hindi ito bumitaw, kahit kailan. Nang ipasok na siya sa delivery room, isang nurse ang humarang kay Pio. "Sir, hanggang dito na lang po kayo." Naramdaman ni Clara ang pagpanik. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang isiping maiiwan siyang mag-isa sa lugar na yon ay mas nakakatakot. Humigpit ang kapit niya sa kamay ni Pio. "Hindi." Narinig niyang sagot ni Pio. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad na hindi pa niya naririnig dati, na ginamit para sa kanya. "Hindi ko siya iiwan. Asawa ko siya." Hindi na nakipagtalo ang nurse. Sa loob ng delivery room, ang sakit ay lalo pang tumindi. Bawat paghilab ay isang alon na nagbabantang lunurin siya. Sumisigaw siya, umiiyak, at sa bawat sandali ng kawalan ng pag-asa, nandoon ang boses ni Pio.
Kaya mo to, Clara. Hinga. Yan, tama yan. Naramdaman niya ang isang basang tela na dahan-dahang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Si Pio. Huminga ka kasabay ko, okay? In. Out. Ang kanyang boses ang naging angkla ni Clara sa gitna ng unos. Tuwing akala niya ay hindi na niya kaya, titingnan niya ang mukha nito. Pagod? Puno ng pag-aalala, ngunit hindi umaalis. Ang mga mata nito ay nakatutok lang sa kanya, na para bang siya ang sentro ng buong sansinukob. Wala dito ang anino ng pag-aalinlangan. Wala ang lamig ng obligasyon. Ang nakikita niya ay purong takot. Takot na may masamang mangyari sa kanya. Isa pa, ma'am. Malapit na. Sabi ng doktor. Naririnig mo yon, Clara? Bulong ni Pio sa kanyang tainga. Ang hininga ay mainit. Malapit na. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Kumuha si Clara ng isang malalim na hininga. Ipinikit ang kanyang mga mata at ibinuhos ang lahat ng natitira niyang lakas. At pagkatapos, isang matinis na iyak ang pumuno sa silid. Isang iyak na mas matamis pa sa anumang musika. Isang tunog na nagpatigil sa lahat ng sakit, sa lahat ng takot. Nawala ang lahat ng bigat sa kanyang katawan. Napahiga siya sa kama, hingal na hingal, habang ang mga luha ng pagod at ginhawa ay dumadaloy sa kanyang pisngi. It's a healthy baby boy, masayang sabi ng doktor. Pagkaraan ng ilang sandali, inilapag ng nurse sa kanyang dibdib ang isang maliit na kumpol ng buhay, balot sa isang puting kumot. Maliit, mainit, at perpekto. Napatingin si Clara sa munting mukha ng kanyang anak, ang maliliit nitong kamay, ang manipis nitong buhok, lahat ng paghihirap, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay isang pagmamahal na sobrang tindi, sobrang dalisay, na halos hindi ito magkasya sa kanyang dibdib. Anak ko, bulong niya. Inangat niya ang kanyang tingin kay Pio. At doon, nasaksihan niya ang isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Si Pio, ang mayabang na senyorito, ang lalaking hindi marunong magpakita ng emosyon, ay nakatayo sa tabi niya, at ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito hikbi, tahimik lang itong umiiyak habang nakatingin sa kanilang dalawa ng sanggol. Dahan-dahan, yumuko si Pio. Una, hinalikan niya ang noo ni Clara, isang halik na puno ng paggalang, pasasalamat, at isang damdaming hindi pa niya naramdaman mula dito kailanman. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang munting kamay ng kanilang anak at idinampi ang kanyang labi dito. Sa sandaling iyon, ang pader na yelo na itinayo ni Clara sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Ang pag-aalaga ni Pio ay hindi na lang dahil sa konsensya. Ang nakikita niya ngayon ay totoo. Ang mga luhang iyon ay totoo. Makalipas ang isang oras, nang nailipat na si Clara sa isang pribadong silid at ang sanggol ay mahimbing na natutulog sa bassinet sa tabi niya. Ngumiti si Pio. Tatawagan ko lang si Mama para ibalita. Babalik ako agad, sabi nito. Tumango si Clara. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pinanood niya itong lumabas ng silid. Naiwan siyang mag-isa kasama ang kanyang anak. Isang katahimikan at kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, baka may pag-asa pa. Baka ito na talaga ang simula. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Inakala niyang si Pio na yon. Ngunit hindi. Nakatayo sa may pintuan ng isang babaeng hindi niya inaasahang makita. Nakangiti ito ng matamis, ngunit ang mga mata ay puno ng dilim. Si Isabel. Nanginginig ang mga kamay ni Pio habang kausap ang kanyang ina sa telepono sa pasilyo. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa purong kaligayahan. Ma, it's a boy, sabi niya. At sa unang pagkakataon, ang mga salitang yon ay hindi tunog obligasyon,
kundi isang masayang anunsyo. Ligtas sila pareho. Narinig niya ang pagsinghap ng kanyang ina sa kabilang linya na sinundan ng isang mahinang hikbi. Salamat sa Diyos. Papunta na ako dyan, anak. Pagkababa niya ng telepono, napasandal si Pio sa pader. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang muka. Ama na siya. May anak na sila ni Clara. Isang pamilya. Isang pamilya na muntik nang mawala dahil sa isang aksidente. Biglang bumalik ang text message sa kanyang isipan. Alam ko ang ginawa ng ex-girlfriend mo. Kinuha niya ang cellphone. Nag-type siya ng reply. Sino ka? Paano ko malalaman na totoo ang sinasabi mo? Pagkatapos ng ilang segundo, nag-vibrate ang telepono. Isang audio file. Kinabahan si Pio. Isinaksak niya ang kanyang earphones at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Isabel. Malamig at walang emosyon. Gusto ko lang magkaroon ng isang aksidente. Isang maliit na aksidente na tatapos sa problema. Sinundan yon ng boses ng isang lalaki. Masusunod, ma'am. Gawin mong isang aksidente ang lahat. Parang isang bomba na sumabog sa kanyang pandinig. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng hinala niya ay kumpirmado. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay nagsimulang kumulo sa isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Mabilis siyang naglakad pabalik sa silid ni Clara. Ang kaligayahang naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang madilim na determinasyon. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Habang papalapit siya sa pinto, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa loob. Ang boses na nagbigay ng utos sa recording, ang boses ni Isabel. Hindi muna siya pumasok. Tumigil siya sa gilid ng bahagyang nakaawang na pinto at nakinig. Congratulations, Clara. Narinig niyang sabi ni Isabel sa isang sarkastikong tono. Nagtagumpay ka. Nakuha mo na ang apelyido. Ngayon naman, may tagapagmana ka pa. Hindi sumagot si Clara. Pero huwag kang masyadong umasa. Patuloy ni Isabel. Ang boses ay nagiging mas mapanganib. Akala mo ba mamahalin ka niya talaga? Ginagawa lang niya ang lahat ng yan dahil sa konsensya, dahil sa bata. Pero sa huli, sa akin pa rin siya babalik. Dahil ako ang mahal niya. Hindi isang hamak na katulong na nabuntis lang. Nagulat si Pio. Paano nalaman ni Isabel ang tungkol sa konsensya? At bakit hindi sumasagot si Clara? Hindi na mahalaga yon. Narinig niyang sagot ni Clara. Ang boses nito ay mahina. Ngunit hindi nanginginig. Mayroon itong kakaibang katatagan. Ang mahalaga, ligtas ang anak ko sa mga taong tulad mo. Iyon na. Hindi na nakatiis si Pio. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Natigilan si Isabel. Ang pagkagulat ay malinaw na gumuhit sa kanyang muka. Pio, darling, I was just... Get out! Maring sabi ni Pio. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. What? Pero kinakamusta ko lang si Clara. Sinabi kong lumabas ka! Sigaw ni Pio. Ang kanyang galit ay sumabog na. Ngunit hindi natinag si Isabel. Tumawa ito ng mapakla. Bakit, Pio? Itataboy mo ako para sa babaeng yan. Para sa isang pagkakamali. Naglakad si Pio palapit, hindi kay Isabel, kundi sa tabi ng kama ni Clara. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Clara at pagkatapos ay bumaling kay Isabel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi siya isang pagkakamali. Deklara ni Pio, siya ang asawa ko. At ito, tumingin siya sa natutulog na sanggol. Ang anak ko. Sila ang pamilya ko. Pamilya? Pio, nabubulagan ka ba? Natrap ka lang sa sitwasyong ito. Ngumisi si Pio, isang ngising walang bahid ng anumang saya. Hindi Isabel. Ngayon lang ako totoong nakakita. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Kilala mo ba ang boses na to? Pinindot niya ang play. Ang recording ay umalingaw-ngaw sa buong silid.
Isang maliit na aksidente na tatapos sa problema. Ang kulay sa mukha ni Isabel ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng multo. Paano? Hindi na mahalaga kung paano, sabi ni Pio. Ang bawat salita ay may bigat. Muntik mo nang patayin ang mag-ina ko, Isabel, at hinding-hindi kita mapapatawad para doon. Pumindot siya sa kanyang telepono. Security? May intruder sa room 402. Pakisundo siya at siguraduhing hindi na siya makakabalik pa sa ospital na ito. Pio, please! Don't do this to me! Nagmamakaawang sabi ni Isabel habang papalapit na ang mga security guard. Hindi siya pinansin ni Pio. Ang tanging tinitingnan niya ay si Clara na nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay ng lalaki sa hindi paniniwala at sa damdaming hindi pa niya nakikita dati. Itaboy niyo ang babaeng to! Malamig na utos ni Pio sa mga guard. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakalapit sa pamilya ko. Ever again. Kinaladkad ng mga gwardiya si Isabel palabas ng silid. Nang tumahimik na ang lahat, bumalik ang atensyon ni Pio kay Clara. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang malalim na pagsisisi at kalungkutan. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hawak pa rin ang kamay ni Clara. Idinikit niya ito sa kanyang pisngi. Napapikit siya. Clara, sabi niya sa nanginginig na boses, may kailangan akong aminin sa'yo. Isang bagay na dapat ko nang sinabi noon pa. Nakatitig lang si Clara kay Pio na nakaluhod sa tabi niya. Ang lalaking minsang naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na kahihiyan ay siya ngayong nasa kanyang paanan. Ang mga mata ay nakapikit na para bang nagdarasal. Naramdaman niya ang init ng pisngi nito sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Handa na ba siyang marinig ito? Clara, muling nagsalita si Pio at iminulat nito ang kanyang mga mata. Tumingin ito ng diretso sa kanya at sa mga mata na yon, wala nang bakas ng pagmamataas o pagkukunwari. Tanging isang hubad na kaluluwa ang nakikita niya, puno ng sakit at pagsisisi. Lahat ng narinig mo kay Isabel kanina, huminga ito ng malalim. Tungkol sa konsensya, totoo yun. Parang isang maliit na karayom ang muling tumusok sa puso ni Clara. Kahit na alam na niya, ngunit hindi siya nagsalita. Hinayaan niya itong magpatuloy. Noong una, sabi ni Pio, ang boses ay garalgal. Iyon lang talaga ang dahilan. Konsensya, takot, obligasyon. Ginawa ko ang lahat dahil yun ang dapat gawin. Dahil kasalanan ko kung bakit ka napahamak. At patawarin mo ako, Clara, dahil sa sobrang pagiging duwag at makasarili ko. Ang kanyang pag-amin ay hindi isang dahilan, kundi isang pagsuko. Pero habang tumatagal, patuloy niya at hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Habang inaalagaan kita, habang nakikita ko kung gaano ka katatag, kung gaano ka kabuti sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa'yo, may nagbago sa loob ko. Hindi ko namalayan, hindi ko tinanggap noong una, pero totoo. Tumingin si Pio mula sa kanyang mga mata, pababa sa kanilang anak na mahimbing na natutulog. Noong nasa delivery room tayo, Clara, noong nakita kitang nahihirapan, hindi na konsensya ang naramdaman ko, kundi takot. Takot na baka mawala ka sa akin. At nang marinig ko ang iyak ng anak natin at nakita kitang hawak siya, doon ko naintindihan. Muling tumingin si Pio sa kanya. At ngayon, may mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Noong una, konsensya ang nagtulak sa akin. Pag-uulit niya sa mga salitang minsan nang sumira sa puso ni Clara. Ngunit ngayon, may karugtong na ito. Pero ngayon, si Clara na ang dahilan. Hindi na dahil sa dapat, kundi dahil sa gusto. Gusto kitang alagaan. Gusto kong makita kang masaya. Gusto kong bumuo ng isang tunay na pamilya kasama mo. Pio!
Ang tanging nasabi ni Clara. Mahal kita, Clara, sabi ni Pio, at ang tatlong salitang yon ay lumabas ng walang pag-aalinlangan, puno ng bigat at katotohanan. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Alam kong sobra-sobra ang sakit na naidulot ko. Ang tanging hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan sa iyo araw-araw na ang pagmamahal na ito ay totoo. Katahimikan. Tinitigan ni Clara ang lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang lahat. Ang gabing puno ng pagkakamali. Ang kasal na walang pag-ibig. Ang mga masasakit na salita. Ang pagwawalang bahala. Ngunit nakita rin niya ang pagbabago. Ang pag-aalaga sa ospital. Ang galit sa mga mata nito nang ipagtanggol siya kay Isabel. At ang mga luha ng isang ama na unang nasilayan ang kanyang anak. Alam niyang hindi magiging madali ang magpatawad. May mga sugat na malalim at mag-iiwan ng peklat. Ngunit habang nakatingin siya sa kanilang anak, na payapang natutulog, na bunga ng lahat ng kanilang pinagdaanan, naintindihan niya. Karapat-dapat ang batang ito na magkaroon ng isang buong pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng isang perpektong simula, kundi ng isang pag-asang pinili at pinaglaban. Dahan-dahan, itinaas ni Clara ang kanyang libreng kamay. At sa halip na itulak ito, marahan niyang idinampi iyon sa pisngi ni Pio. Pinupunasan ang luhang tuluyan nang pumatak mula sa mga mata nito. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kilos na yon, ibinigay niya ang kanyang sagot. Isang tango. Isang maliit na tango na puno ng kahulugan. Naintindihan ni Pio. Huminga ito ng malalim. Isang hininga ng ginhawa at pasasalamat. Isinubsob nito ang kanyang mukha sa kamay ni Clara. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara na hindi lang sila isang senyorito at isang kasambahay na pinagbuklod ng tadhana. Sila ay 2 taong nasaktan, nagkamali, ngunit handang subukang muli. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ng mga Alcantara ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga pasilyo ay napupuno na, hindi ng mga bulungan, kundi ng mga tunog ng isang sanggol na tumatawa. Sa hardin, nakaupo si Clara sa isang bench. Karga-karga ang kanilang anak na si Miguel o Miggy. Lumapit si Pio. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot niya ang isa kay Clara. Umupo siya sa tabi nito. Walang nagsasalita. Pinapanood lang nila ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag nito ay yumayakap sa kanilang tatlo. Masaya ka ba? Tanong ni Pio sa mahinang boses. Hindi inaalis ang tingin sa mag-ina niya. Tumingin si Clara sa anak niya. Pagkatapos ay sa lalaking katabi niya. Ang lalaking araw-araw, sa maliliit at malalaking paraan, ay tinutupad ang pangako nito. Isang tunay na ngiti, isang ang ngiting mula sa puso, at umaabot sa kanyang mga mata. Ang sumilay sa labi ni Clara. Ngayon, oo, sagot niya. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang anak. Magsisimula pa lang tayo.